So dito mga lodi, no, tingnan nyo itong ginawa namin bindiran, no? Ito pang habang buhay na bindiran to. So yan, talagang nagsichap tayo ng chapting para paglagyan natin ng tornilyo. Ng gamit natin dyan, no? Tornilyong malaki. So iututin lang to. Ayun, no? Yan. At ito hindi yan matatanggal kasi nakalak yan dyan. Then sa ilalim ay naka-welding din, no? So, ang shafting natin ay 1 1/4. Kaya napakalaki yan. Napakatagal bago yan mapudpud. Pwede nyo gamitin ito pang build ng mga 16mm, 20mm hanggang 25mm siguro. Magpalit na lang kayo ng ganito. Ito, ibabaw. So, yung binibid nila ngayon ay 20mm. So, pinainitan para yung bilog niya ay uniform. Pwede naman yan, hindi initan. Kailangan matigas. Siyempre, nakabilog yun. Kailangan natin ng uniform na bilog. So mga lodi, no, dito ay pinakakabit na yung mga plate pang cross brace. So ikabit muna yan bago pa to iakyat yung mga round bar na yan. So yung dalawa naman doon ay kinakabit na yung natirang mga parlina. So dito lahat ng tao ay may kanya-kanyang trabaho, no, para maiwasan natin yung pakuya-kuyakoy. At welding machine natin na gamit kasi meron tayong 4. So dapat yung 4 na yan ay ma-maximize natin. Dapat yan may tao. Kasi bayad ito, bayad. Yung mga equipment natin ay bayad yan. Kaya kailangan magtrabaho ang mga yan. Okay? So yun yung pinaka doon. Kasi yan may bayad yan na nakalaan para sa mga equipment natin. So kailangan natin gamitin. So magkakabit na tayo ng cross bracing, no. So una munang kinakabit yung may turnbuckle. Then iaakit itong round bar natin na may hook sa dulo. Tatalian yan, sabay nila iaakit yan. Tapos isusyot yung hook diyan sa may eye ng itong ating round bar. And then yun na yun, welding na yung dulo. Akit niya. Lino, hila. So, bali, apat ang tao na gumagawa, no? Tigda dalawang welding machine para hindi na mahirapan. Ito muna. Oh, sige na. So, yun na. I-welding na nila yan. So, ganun lang kadali magkabit ng cross brace. So, itong mga din, mabilis itong trabaho natin dahil yung dalawa doon, kinakabit itong mga ating turnbuckle, no? Dahil ang turnbuckle natin ay sa gitna ko lahat pinalagay para minsanan ang trabaho, hindi na palipat-lipat. So, yan, no? 4 na turnbuckle yan ang pinakabit natin dyan. Kaya yung may 2 tao na nagkakabit ng turnbuckle, din yung 3 sila na yung nagkakabit ng mga ating cross brace, yung round bar, para mabilis yung galawan nila. Mga lodi, no, ito lang ang kagandahan kapag yung kable ng welding machine natin ay mga haba, no. So kaya niyang umikot nang hindi nililipat yung ating welding machine. So meron pa tayong extra dyan na pangdugtong kung sakasakali. At yung ginagamit sa kabila, no, napakahaba din. So isipin nyo, nandito lang yung welding machine nila sa gitna, pero nakakarating doon sa dulo. Hanggang doon sa kabila, nakakaabot yung kable doon. So ang mga kable natin ay meron tayong dyan 2 40 meters at 2 30 meters. Kaya mahahaba yung mga kable natin. Ito nga, hindi pa nga naubos-ubos itong kable natin, no.
nagagamit pa. Kaya maalwan sa at mga welder natin, no, hindi na sila nagpalipat-lipat ng mga makina. So ganito kami maglagay mga lodi ng mga cross brace, no. So yung mga may turnbuckle, diyan ko na pinalagay sa gitna yung apat. So ayan, para yung gumagawa hindi na palipat-lipat. So pagkatapos nila gagawa dito ay tutulungan na nila to kung magkakabit ng ito pang mga run bar nito para mabilis-bilis. Di kagaya ng mga nauna namin ginagawa na sa dulo-dulo namin kinakabit itong mga turnbuckle, kaya napakahirap na palakad-lakad sa taas. Pero ngayon nandiyan na sa gitna. Maganda naman ang kinalabasan. So ito mayroon na tayong matapos dito. So maganda naman ang kinalabasan. At siyempre yung paghigpit niyan ay minsana na rin, sa gitna na rin. So mga lodi, no, ito yung diskarte natin kapag tapos yung ating kable. So itong kable natin ay mahaba ito. So simula dito hanggang dun sa makina natin, yan ay 30 meters. At yung pinangdugtong natin dito papunta naman doon ay 20 meters. So yung kable na to ay 50 meters. Tapos yung kable na ginagamit nila Reggie, ayun, papunta doon, nandun, papunta doon sa welding machine na malaki, yung inverter, ay yung yung transformer. So ayan, nakalukot pa. Yan ay 40 meters. Kaya lang naman dinugtungan natin ito, ginawa nating 50 meters para ito hindi na to ililipat. Ito hindi na ililipat kasi yung ground nito stable na yan dyan. Kaya kahit makarating sila dun sa dulo ay hindi na nililipat yung makina. So mga lodi, ito yung sikreto namin sa pagdugtong ng round bar na suede, no. Pero sa ngayon hindi na to sikreto dahil sinabi na eh. So kailangan nyo lang ng to angle bar, pasok nyo sa loob para walang kawala. Kasi kung wala to ay malamang sa malamang balik po yung magiging dugtong nyo. Kaya napakahalaga na kailangan may tamang diskarte, no? Maalwa na ang pagdugtong, mabilis pa at tuwid pa. So kapag na na dugtong nyo na ng diretso, pupuruhan na, no? At yan ang ginagawa ni Reggie, kakaltasin yung gilid, no? Lalagyan ng bikat na na ikakating ng welding, din pupunuan din para pumasok sa loob yung hinang. So ganoon mga lodi. So okay mga lodi, no, last 2 na lang yung natin. So sige, akyat yung ating cross brace na nilalagay. So yung side na yan ay dalawa na lang yan, dalawa. So dito sa gitna ay apat na turnbuckle yung nandyan. So ganun lang, itatali lang dito sa baba, dinihilahin. Itong si Darin ay isushoot yung turnbuckle, yung hook doon sa pinakabilog ng round bar. Yan. Pag na-shoot na, ihilahin doon, then i-welding na. So ganoon lang siya kadali. At nagpadali dito sa trabaho natin dahil yung may mga turnbuckle ay sa gitna natin pinalagay para nang sa ganun pag ito kasi kinabit na ito ng minsanan itong mga turnbuckle sa gitna para yung tao hindi na palipat-lipat, yung may hawak ng dito turnbuckle hindi na palipat-lipat. So yan sila tatlo, no, pero kahapon ay apat sila dyan ang nagkabit. So dahil yan na lang din, dalawa na lang, tatlo na lang sila kakabit din. Pagka na welding na doon, higpitan na. So yung paghigpit nila dyan ay may panghigpit sila dyan na round bar din. So ayan, higpitan hanggang sa talagang pakiramdam nila mahigpit na.
At yan naman ay hindi talaga pwedeng higpitan ng husto dahil yan ay pundido yung turnbuckle na yan. At pagka yan ay nabali, hindi na natin dudugtong, hindi na na-wielding yan. Yung turnbuckle na yan ay non-wieldable. So ibig sabihin hindi siya na-wielding. Ma-wielding mo man yan, mabibigay din kasi nga yan ay pundido, no? So ang haba pa lang nitong ating round bar na to ay 6 meters yan, 6 meters. Tapos yung ating turnbuckle doon ay ang haba naman yan ay 30 cm. Din yung round bar nakaputol niya na pinagkabitan ng ating turnbuckle ay 1 meter. So ganoon. So pagkabit ng mga cross brace ay i-maximize dapat yung itong ating round bar na 6 meters, i-maximize yan. So kung hanggang saan naaabot yung 6 meters, bari 6 meters yung itong isang mahaba na yan, kailangan maisagad yan para hindi na nagpuputol kasi masasayang lang din yung bakal kung puputulin, no? At din yung nasa taas 6 meters din yan, so i-maximize lang yung bakal para wala nang gaanong tinatrabaho at wala nang gaanong pinuputol dahil sayang din naman kung puputulin. At mas maganda ang paglagay ng cross brace kung nasa dulo-dulo yung ating mga plate na nilalagay, no? So ayan, may plate tayo diyan. So ganoon mga lodi yung natin ang diskarte natin. So ito tapos na, no? Ito isa na lang to. Kuyang, patali mo muna to. Kuyang. Woo! Ay, ito na si Rinan. Pakitali na lang muna. So, ito yung nandito sa kabila. Tapos na ito, no? Magre-retouch na lang tayo dito. So, itong itong mga cross brace na to ay masasabi kong over design. No, over design yung trabaho nito. So hindi ko naman kina-question yung design nito kasi taga DPWH ang nag-design nito, pero sa lugar namin ay iba ang design doon, no? Ang cross brace doon ay 24 lang. Ito ay 48. So grabe. So tingnan mo naman, bawat isang span ay dalawang cross brace, bali apat yan, apat na dalawang pares, no, ang cross brace niya. So napaka sinsin. At yan ay wala nang kauga-uga. Then yung poste pati ay semento. Kaya masasabi ko na over design ito. So sobra yung ikinabit dito na pang cross brace. Okay, so mga lodi, no, tapos na ito tong natin sa cross bracing. So isa na lang. At sana kung nagustuhan nyo yung natin, yung video natin, ay paki-like and share, no? At sana paki-subscribe naman mga lodi. At yung pag-subscribe nyo ay napakalaking tulong na para sa channel namin. At paki-share, no, para nang sa ganun ay marami ang nakakaalam sa mga diskarte namin, no? Dahil ito'y actual, no? Walang tick 1 dito, ay walang tick 2 dito. So lahat to yung nakikipapanood nyo, yun talaga yung actual na ginagawa namin. Kaya pwede itong gayahin, pwedeng i-apply sa kung may ganito kayong mga trabaho. Okay, no? At bago ko makalimutan mga lodi, follow naman yung Facebook page namin. Okay mga lodi, no, pauwi na tayo, no? Tapos na itong project na ito. At kung titingnan nyo ay napakalinis ng trabaho natin, no? Although na inabot tayo ng tag-ulan dito, tag-bagyo, pero nagawa pa rin natin ng maayos yung trabaho natin. At dito yung project na to ay marami tayong nabago, marami tayong natutunan mga diskarte dito. So kagaya ng na yan, ng cross brace na yan, yan ay bagong design natin, nasa gitna natin lahat nilagay. At so far so good, no? Napakalinis. So satisfied naman yung mga
barangay official at yung mga taga DP na ano dito bisita ay wala naman nagiging comment sa atin, no? Wala silang findings. Ibig sabihin ay ayos na ayos. Yeah, di bantay, Okay. kuya.